Trahedya sa isang larong basketball, ang malagim na sinapit ni RJ Gonzalez. Isang gabi na sana'y puno lamang ng saya at paglaro ang biglang napalitan ng takot at dalamhati matapos ang isang incident ng pamamaril sa loob ng isang residential condominium complex sa Parañaque City. Ang pangyayaring ito ay kumitil sa buhay ng isang inosenteng binata, si RJ Gonzalez, na ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay puno pa sana ng pangarap para sa kanyang kinabukasan. Si RJ Gonzalez ay isang 29 years old na binata na kilala sa kanilang komunidad bilang mabait, masayahin at palakaibigan. Bukod sa pagiging aktibo sa kanilang lugar, isa rin siyang aspiring model na may pangarap na makilala sa mundo ng modeling at entertainment. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagsasabing may potensyal siya, matangkad, may kumpiyansa sa sarili, at may magandang personalidad na madaling makagaanan ng loob ng iba. Bukod sa kanyang hilig sa modeling, si RJ ay isang estudyante sa kolehiyo na kumukuha ng kursong Business Administration. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral upang matulungan ang kanyang pamilya at makapagtayo ng sariling negosyo balang araw. Para sa kanyang pamilya, si RJ ay hindi lamang isang anak, kundi isang inspirasyon, isang batang nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad sa pag-aaral, hindi niya kinalimutang bigyan ng oras ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang paboritong libangan, ang paglaro ng basketball. Madalas siyang makita sa covered court ng kanilang condominium complex kung saan nagtitipon ang mga kabataan at residente upang maglaro at maglibang. Para kay RJ, ang basketball ay hindi lamang simpleng laro. Ito ay paraan niya upang manatiling malusog, makapaglibang at makabuo ng magandang samahan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa isang iglap, ang masayang tagpo sa basketball court ay biglang nagbago. Ayon sa mga ulat, ang 59 anyos na sospek sa pamamaril ay may matagal ng sama ng loob o alitan sa isang tao sa loob ng komunidad. Ang taong iyon umano ang tunay na punteriya ng sospek. Dagdag pa rito, lumabas din sa investigasyon na ang sospek ay may nauna ng kaso sa nakaraan, bagay na lalong nagpalala sa pangamba at galit ng mga residente matapos ang insidente. Habang nagaganap ang laro ng basketball at nagkakasiyahan ang mga residente, bigla na lamang umanong dumating ang sospek sa lugar sa hindi pa malinaw na dahilan. Naglabas siya ng baril at nagpaputok. Sa halip na ang kanyang sinasabing target lamang ang babarilin, naghurumentado umano ang sospek at kung sino lamang ang nasa paligid ay kanyang pinaputukan. Ang dating masayang basketball court ay napalitan ng sigawan, takbuhan at matinding takot. Ang mga tao roon ay nagsipagtakbuhan upang makaiwas sa mga bala. Sa kasamaang palad, kabilang sa mga tinamaan sa insidente si RJ Gonzalez, isang inosenteng binata na wala namang kinalaman sa alitan ng sospek. Sa kasamaang palad, kabilang sa mga tinamaan sa insidente si RJ Gonzalez, isang inosenteng binata na wala namang kinalaman sa alitan ng sospek. Agad siyang tinulungan ng mga taong naroon at isinugod sa ospital sa pag-asang maliligtas ang kanyang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na niya nalabanan ang kanyang mga tinamong sugat. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad. Marami ang hindi makapaniwala na ang isang simpleng paglalaro ng basketball ay magtatapos sa isang ganitong kalunos-lunos na pangyayari. Lubos ang dalamhati ng pamilya ni RJ para sa kanila. Hindi lamang ang isang anak ang nawala, kundi isang taong puno ng pangarap, pag-asa at pagmamahal sa pamilya. Ang kanyang mga kaibigan naman ay nagbahagi rin ng kanilang kalungkutan. Ayon sa kanila, si RJ ay isang taong madaling lapitan, laging handang tumulong at palaging nagbibigay ng positibong enerhiya sa kanilang samahan. Ngayon, patuloy na nananawagan ng hustisya ang pamilya at mga mahal sa buhay ni RJ Gonzalez. Umaasa silang mapanagot ang responsable sa trahedyang kumitil sa buhay ng isang inosenteng binata.
Naaresto na ang sospek. Inaresto ng pulisya si William de Guzman, 59 anyos na umano'y responsable sa pamamaril sa loob ng basketball court ng Azure Urban Resort Residence sa Parañaque City noong March 4, 2026. Detalye ng pamamaril. Nangyari ang insidente bandang 7:59 PM na nag-iwan ng 2 nasawi at 4 na sugatan. Kabilang sa mga nasawi si RJ Gonzalez, 29 years old, isang aspiranting aktor at modelo, at isang 57 years old na lalaki na kinilalang bilang Edwin. Ang mga sugatan ay dinala sa mga hospital at iniulat na nasa matatag na kondisyon. Pag-aresto at ebidensya. Nahuli si de Guzman ng Southern Police District noong March 6 sa Barangay Moonwalk, Parañaque City. Na-recover mula sa kanya ang 2 9mm na baril, maraming magazine, kasaysayan ng krimen at warrant. Kumpirmado na ang suspect ay may dating conviction at homicide at may outstanding warrant of arrest mula pa noong June 2023. Mga kasong isinampa. Haharapin ni de Guzman ang mga kasong 2 bilang ng murder, 4 na bilang ng frustrated murder at paglabag sa comprehensive firearm and ammunition regulation. Ayon sa paunang imbestigasyon, maaaring may kaugnayan sa personal na alitan, kabilang ang mga reklamo sa ingay at dating tampuhan sa isa sa mga biktima, ngunit patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang buong motibo. Patuloy ang mga otoridad sa pagsisiyasat upang matukoy ang buong dahilan sa likod ng pamamaril at maisakatuparan ang hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa marami kung gaano kabilis magbago ang lahat sa isang iglap. Mula sa isang masayang laro ng basketball, nauwi ito sa isang trahedya. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa marami kung gaano kabilis magbago ang lahat sa isang iglap. Mula sa isang masayang laro ng basketball, nauwi ito sa isang trahedya, nag-iwan ng matinding sakit sa puso ng isang pamilya at ng buong komunidad. Isang buhay na puno ng pangarap ang biglang nawala. Isang pamilya ang naiwan sa matinding dalamhati at isang komunidad ang patuloy na naghahanap ng katarungan. Paalam, RJ Gonzalez. Naway makamit ng iyong pamilya ang hustisyang kanilang hinihiling. Habang iniisip natin ang malagim na trahedya na kinasangkutan ni RJ Gonzalez, tandaan natin na sa bawat inosenteng buhay na nawala, may aral tayong dapat dalhin. Hindi lang ito kwento ng nakaraan, ng karahasan o pamamaril. Ito ay paalala na ang galit, sama ng loob at hindi pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng hindi mababawi ang pinsala. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang nagluluksa at isang komunidad ang naiwan na may sugatang puso. Sa mundong puno ng pangarap tulad ng kay RJ, dapat nating pahalagahan ang bawat sandali, magpakita ng kabutihan at maging responsable sa ating kilos. Ang simpleng kabaitan, pagkakaibigan at pagmamahal sa kapwa ay maaaring makapagligtas ng buhay at makaiwas sa trahedya. Ang kwento ni RJ ay hindi lang alaala at lungkot. Ito rin ay hamon sa atin. Pangalagaan ang buhay, pahalagahan ang bawat tao sa ating paligid at patuloy na magsikap para sa hustisya at kapayapaan. Paalam, RJ Gonzalez, naway maging inspirasyon ka sa lahat na nagmamahal, nagmamalasakit at patuloy na naniniwala sa kabutihan. Ang trahedyang kinasangkutan ni RJ Gonzalez ay hindi lamang kwento ng karahasan. Ito ay paalala sa ating lahat na ang buhay ay napakabilis magbago sa isang iglap. Pahalagahan ang bawat sandali, ang bawat araw ay pagkakataon na magpakita ng kabutihan, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Iwasan ang galit at sama ng loob. Minsan, ang hindi pagkakanawan at matinding emosyon ay nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala sa inosenteng tao. Maging responsibilidad sa ating kilos. Ang isang maling desisyon ay pwede ring makaapekto sa buhay ng iba. Magbigay halaga sa pangarap at kabutihan. Tulad ni RJ,
Bawat tao ay may pangarap na dapat respetuhin at suportahan, hindi pagkakaitan ng pagkakataon o buhay. Sa huli, ang kwento ni RJ ay hamon sa atin, maging mabuti, maging mapagmalasakit at pangalagaan ang buhay, hindi lang ng sarili, kundi pati ng ibang tao. Sa bawat paalala at pangaral na ito, naway maging inspirasyon si RJ para sa ating lahat upang ang kabutihan at pagmamahal ay manalo laban sa gitna ng kasamaan.